Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Martin. Matagal ko nang nakikita ang bakanting lote sa kanto ng aming barangay. Noon pa man sinasabi ng matatanda na may kwento raw ng tungkol sa multo ang lupa na yon. Hindi ko masyadong pinapansin dahil para sa akin isa lang naman itong abandonadong lugar. Puno ng damo, may mga sirang poste, may bakod na halos gumuhuna. Isang gabi, pauwi ako mula sa tindahan. Mga alas 9 ng gabi yun. Sobrang tahimik na ng paligid at tanging tunog na lang ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig ko. Habang naglalakad ako sa tabi ng bakanting lote, napansin kong may gumalaw sa loob. Nagulat ako kasi akala ko pusa o kaya aso. Pero nung tumitig ako ng maigi, may nakita akong bata. Nakatayo siya sa gitna ng damuhan. Siguro mga 7 o 8 taong gulang yun. Payat, naka-short lang tapos puting damit. Ang kakaiba, wala siyang suot na tsinelas, maputik dun. Pero malinis naman yung damit niya. Hindi siya gumagalaw. Tapos nakatingin pa siya sa akin. "Hoy, bakit ka nandyan? Muwi ka na, gabi na." Sigaw ko sa kanya. Pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin nun. Medyo kinabahan na nga ako . Tapos habang tumatagal kinikilabutan ako. Gusto ko siyang lapitan pero kumurap ako at muling tumingin, bigla siyang nawala. Parang naglaho lang sa harap ko. At doon na nga, bilis-bilis ako pag-uwi. Halos mapatakbo ako. Ang iniisip ko noon baka pagod lang ako at nagkakamali ng nakikita. Kinabukasan, kinausap ko ang kapitbahay naming matagal nang nakatira doon. "Ate, may bata po bang naglalaro doon sa lote? Paggabi?" Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin na para bang nagdadalawang isip bago sumagot. "Wala namang naglalaro dyan pero may kwento tungkol dyan . Bata raw na nasagasaan. Hindi na daw umabot sa ospital tapos doon mismo sa lote dinala ang katawan bago kinuha ng pamilya. Yun ang sabi nila. Tapos ang sabi rin nila nagpapakita rin daw." Nanlamig ako. Ang batang nakita ko kagabi, siya kaya yun? Dumaan ang mga araw, pero hindi ko maiwasang tumingin palagi sa lote tuwing dadaan ako. At sa bawat pagkakataon, palaging naroon ang bata. Minsan nakaupo siya sa damuhan, minsan nakayuko. Minsan naman nakatayo lang sa tabi ng sirang poste. Palagi siyang nakatingin sa akin. Pero hindi gumagalaw. Isang gabi nagpasya akong laksan yung loob ko. Dala ko yung flashlight. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng lote. Ang kulit, di ba? Ang tahimik doon. Tapos madamo. Halos hanggang tuhod. Tinapatan ko ng ilaw ang paligid pero wala naman akong nakita. Tapos tinawag ko siya. "Kung sino ka man, gusto mo bang tulungan kita?" Mahinahon kong sabi sa kanya. Sa sarili ko pag iniisip ko ngayon, parang nagsisisi talaga ako . At bigla akong nakarinig ng mahinang tawa. Boses ng bata pero malamig. Hindi siya normal. Lumingon ako sa likuran. At yun, nandun siya. Nakatayo lang sa likod ko. Sobrang lapit. Halos isang hakbang lang. Nakangiti siya pero walang puti ang mga mata niya. Puro itim. Dahil sa nakita kong yun, napatakbo ako ng palabas ng lote. Halos matumba sa pagmamadali. Pagdating ko sa kalsada hingal na ako.
Lumingon ako pabalik at nakita ko siyang nakadungaw sa sirang bakod. Nakangiti pa rin. Grabe. Simula noon hindi na ako dumaan doon tuwing gabi. Pero minsan kahit nasa bahay na ako, parang naririnig ko pa rin ang tawa ng bata. Parang sinusundan ako eh. Kahit nga hanggang ngayon. Naiisip ko baka hindi lang siya nakatali sa bakanting lote. Baka sa unang pagkakataong natiyak niya na nakita ko siya, sinama niya ako sa kanyang mundo at hindi na niya ako papakawalan.